Mga kwentong pambata. Si Red Riding Hood. Sa gitna ng umaagos na liwanag ng araw at alon ng masiglang tawanan, naroroon ang payak na nayo ng Windleberry. Ang mga tao ay mababait at masisipag at hindi mo kailanman makikita ang masamang espiritu kahit saan. Ngunit makikita mo ang isang matingkad na pulang balabal na patalon-talon sa paligid. Ito ay pagmamayari ng isang batang babae na kinikilala ng mga taga-nayon bilang Kamusta, Redwood? Munting binibining Red! Kamusta? Hi! Siya ay napakabait at minamahal siya ng mga tao. Inay! Narito na ako kasama ang mga grocery. Galing! Para yan sa iyong lola. Ganun po ba? Ang lola ni Red Hood ay naninirahan sa madilim na kagubatan na malapit doon. Matangkad at nakakatakot. Ang mga taga-nayon ay iniiwasan ito. Narito ang ilang cookies para sa kanya. Ngayon, Red. Alam ko! Mag-ingat ka sa mga mababangis na hayop at manatili sa tamang daan. Umuwi ka kaagad bago lumubog ang araw. Ingat ka sa pagbalik, mahal ko. Lagi naman po, ina. Lumabas si Red Hood sa kanyang tahanan at mabilis na naglakad sa kagubatan. Huh? Ano ang ingay na yon? Hindi niya mapigil ang kanyang kuryosidad. Oh, isang mangangahoy. Ha? Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Dapat ako nagtatanong sa'yo niyan. Pwede mo akong tawaging Red Hood. Ako si Derek at dito ako nakatira. Sa kagubatan? Bakit? Ako'y isang mangangahoy. Nagtitinda ko ng kahoy kaya't nakatira ko kung saan may kahoy. Maarte ka para sa isang tapat na mangangahoy. Sinong may sabing tapat ako? Ngayon, anong ginagawa mo dito, Red? Nandito ako para ihatid itong cookies para sa lola ko. Nakatira siya sa gubat. Ang tapang ng lola mo. Pwede mo ba akong bigyan ng cookies bago ka umalis? Di ako nagbibigay sa mga sinungaling na mangangahoy. Sinong may sabing sinungaling ako? O eto. Ang kagubatan ay puno ng masasamang nilalang. Gusto mo bang samahan kita? Hindi, ayos lang ako. Kung kailangan mo ako, tawagan mo lang ako. Tahimik ang kagubatan kaya madali kitang maririnig. Si Red Hood ay naantig sa kanyang mga sinabi. Tatandaan ko yan. Paalam, hindi tapat na Derek. Paalam, Red! Yun ay isang matapang na babae. Nagpatuloy sa paglalakad si Red Hood. Ow! Oh! Uy! Anong meron tayo dito? Si Red Hood ay natalisod sa buntot ng isang masamang lobo. Saan ka patungo sa madilim na kagubatan na ito? Ako aalis papunta sa bahay ng lola ko. At saan nakatira si Lola? Baka gusto niyang magkaroon ng karagdagang bisita. Mabilis mag-isip si Red Hood. Siguradong magugustuhan niya ang pagbisita mo. Ang lola ay nakatira malapit sa gilid ng ilog. Sa ganun, bakit amoy ng mga ngahoy ka? Oo! Nakilala ko siya. Siya ay aking kaibigan. Kaibigan? Ang lobo ay natakot sa mga ngahoy. Kung masaktan ko ang kaibigan ng mga ngahoy, magkakaproblema ako. Pero wala siya rito. Susubukan ko lang. Sa ganun, aalis na muna ako. Kita tayo doon. Siya ay umalis ng masaya patungo sa gilid ng ilog. Ngunit agad niyang napagtanto, Walang bahay dito. Nilito niya lang ako. matuturuan siya ng leksyon nun. Sino? Iha? Oh, wala lang. Kumain ka pa ng isa, Lola. Siya nga pala. Nakatagpo ako ng isang mangangahoy sa daan papunta rito. Oo, si Derek. Isa siyang mabait na binata. Pinuri niya si Derek sa kanyang pagiging matulungin at mabait. Kilala ka niya? Hindi niya sinabi sa akin. Agad siyang humalik sa kanyang lola at bumalik patungo sa bahay sa ilalim ng kalangitan ng gabi. Matapos ang ilang araw, bumisita ulit siya sa kagubatan. Kumusta, Red? Kamusta hindi tapat na Derek? Di ba talaga ako tapat? Oo, nagsinungaling ka tungkol sa pagkilala mo sa aking lola. Di ako nagsinungaling. Di ko lang sinabi sa'yo. Eto,
Akala ko ba di ka nagbibigay sa mga di tapat na mga tao? Pasasalamat yan sa pagtulong sa akin, Lola. Isinalaysay ni Red Hood sa kanya ang tungkol sa lobo at nag-alala ito. Ang lobo ay mapanganib at naglalakbay ka ng mag-isa nang walang armas? Ang aking mga armas ay ang aking tapang at matalim na isipan. At kung ito'y sumalakay sa iyo, itatapon mo ba sa kanya ang mga cupcake? Meron akong sariling lakas. Ito ang sa akin. Ang lakas ay nagmumula sa iba't ibang anyo. Paalam, hindi tapat na Derek. Hanggang sa muli, Red. Sana. Siya'y nagpatuloy at tumungo sa daan. Ang lobo ay biglang lumitaw sa harap niya. Oh! Kamusta? Munting babae, niloko mo ko noon. Di kita niloko? Baka maling ilog ang napuntahan mo. Ano? Yung isa na may mga pupunting bulaklak na tumutubo. Nagsisinungaling ka ba? Oh, di ko kayang magsinungaling sa isang malakas na lobo kagaya mo. Ang lobo ay natuwa sa pahayag na ito at biglang umalis patungo sa maling direksyon na naman. At si Red Hood, agad na umalis papunta sa bahay ng lola niya. Pangalawang panalo! Ano, iha? Oh, wala po. Maagang umalis si Red Hood at pagbalik, nakita niya si Derek. Tapos ka na bumisita? Oo, tapos ka na sa pangangahoy? Oo nga. Dahil maliwanag pa, bakit hindi kita ipasyal sa paligid? Sige. Sa mga sumunod na araw, binibisita niya ang kanyang lola na may dalang pasalubong. Tuwing nakakasalubong niya ang lobo, palaging natatalo ito ng katalinuhan ni Red Hood na nagiging dahilan sa masayang oras ng tsaa kasama ang kanyang lola. Sa mga oras na yon, naglalakbay sila ni Derek sa kagubatan, naghahanap ng mga lihim na tanawin. Humanga si Derek sa mabilis na katalinuhan niya at siya naman ay nahulog ng malalim sa kanyang maamong ugali. Ngunit isang araw, nilagay ng ina ni Red Hood ang napakabangong cake sa kanyang basket. Anong amoy na yon? Inamoy ni Derek ang hangin na may kuryosidad. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating si Red Hood na tinatakpan ng kanyang ilong. Kamusta, Red? Galing sa iyo ba yung amoy na yon? Sa cake yun! Dapat mag-ingat ka. Kung pumunta ka sa daanan na may dalang ganyan, baka ikaw ay habulin ng bawat gutom na hayop dito. Oh, nako! Sigurado akong hindi mangyayari yun. Tingnan mo, alam kong hindi ka magdadala ng armas, pero kahit itong lubid na lang, baka makatulong sa'yo. Alam ni Red Hood na nag-aalala siya, kaya't siya'y nagpasalamat at kinuha ito. Kita tayo mamaya! Maghihintay ako. Si Red Hood ay naglakad sa pamilyar na daan. Muling lumitaw ang lobo. Siya'y nagagalit. Niloloko mo ako ng paulit-ulit. Ang lakas ng loob mo! Tatapusin kita ngayon! Ano yun? Inamoy niya ang napakasarap na cake at naglaway ang kanyang bibig. Tingnan mo, mayroon akong masarap na cake dito. Bakit hindi ka pumunta sa bahay ng lola ko at pagsaluhan natin? Saan yun? Nasa malapit lang sa pugad ng kuko kung saan tumutubo ang mga dilaw na puno. Sige, kita tayo doon. Si Red Hood ay naglakad palayo ng masaya, ngunit ang lobo ay hindi. Sa tingin niya ba'y maluloko niya ako ulit? Hindi na ngayon. Tahimik na sumunod ang lobo. Ang kanyang ilong ay nasa hangin, sinusundan ng matamis na amoy na nakapalibot sa kanya. Siya'y agad na nakarating sa bahay ng kanyang lola at nagmadaling pumunta ang lobo sa isang bukas na bintana. Siya'y tumalon papasok at tumingin sa paligid. Wala doon si lola. Umalis siya para bisitahin ang kanyang kaibigan sa kalapit na nayon. Lola, nandito na ako! Kumatok si Red Hood sa pinto. Nagkaroon ng lobo ng sapat na oras para isuot ang damit ng matanda at humiga sa ilalim ng mga kumot. Pasok! Pumasok si Red Hood at tiningnan ang nakabalot na anyo sa ilalim ng mga kumot. Lola? Ayos ka lang ba? Oh, wala masyado, iha. Medyo malamig lang. Hala nako, sana hindi malalang sipon. Hindi, di yun. Nagulat si Red Hood. Ang kanyang lola ay di masyadong nakakarinig. Bakit mo ako narinig ng maayos? Lumaki ba ang mga tenga mo?
Medyo mas mainam ito para mas marinig kita, iha. May mga binago ka ba, Lola? Tila lumaki ang iyong mga mata. Para mas makita kita ng mabuti, iha. Teka, ang iyong ngipin. Ang lalaki. Para mas makain kita ng maayos, iha. Sinunggaban siya ng lobo. Binalot siya ng sarili niyang balabal. Ngayon, masarap ang aking pagkain. Ngayon, simulan natin ng apoy. Walang kahoy. Kailangan ko pa ng marami. Kaya't umalis siya. Iniwan ang kawawang Red Hood na nakabalot at nanginginig sa takot. Ngayon, pag-alis ng lobo, bumalik ang swerte ni Red Hood sa katauhan ni Derek. Naamoy niya ang pamilyar na amoy. Ang amoy na iyon, Red Hood. Pero hindi ito ang daan patungo sa bahay ng kanyang lola. Ha? Ano ito? Nahanap ni Derek ang isang napunit na piraso ng pulang balabal. Nangangamba, maingat niyang sinundan ang amoy at narating ang lungga ng lobo. Ha? Yun ba ay? Red Hood! Mabilis siyang iniligtas ni Derek. Labis na natuwa si Red Hood nang makita siya. Ipiniliwanag niya ang lahat. Huhulihin ko yang... Teka, pag nakita ka niya, tatakbo siya. May plano ako. Bumalik ang lobo at hindi niya tiningnan ang pulang nakabalot. Nagsimula siya ng isang apoy. Ngayon, oras na para. Ha? Lumaki ka ba? Ano? Oo, mas mainam para sunggaban ka. Natakot ang lobo nang makita ang mga ngahoy. Siya'y nakawala mula sa mga daliri ni Derek at tumakbo. Ngayon na, Red! Hindi! Nagawa natin! Sabi ko na sa'yo, maliligtas ka ng lubid. Ang lakas ng loob mo! Huwag! Subukan ng babaeng nakapula. Pakawalan niyo! Ako! At sa gayon, nahuli ang masamang lobo. Siya ang pangunahing dahilan kung bakit natatakot ang mga tao sa nayon. At ngayon, ang mga tao sa Wintleberry ay malaya ng mag-ikot sa kagubatan kung kailan nila gusto. Ano ang nangyari kay Red Hood at Derek? Oh, wow! Naging malapit na magkaibigan na ba kayo ni Red Hood ngayon? Parang ganun na nga. Tama ba aking mahal na Red? Oo, aking mahal na mga ngahoy. Napatunayan ni Red Hood na ang katalinuhan at tapang ang susi laban sa kasamaan, ngunit siya'y patuloy pa rin sumusunod sa ilang payo ni Derek, habang si Derek ay natuto sa mga matalinong paraan ni Red Hood at nagpapasalamat sa bagong lakas na natagpuan. At sa pagitan nilang dalawa, lumago ang napakatibay na relasyon.